Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila ramdam na ngayon ng bansang Australia ang init at tensyon na ibinubuga ng China sa mga bansang hindi nito kasundo. Isang senyales ito para sa Australia na kailangan nilang maghanda ng kanilang puwersa upang madepensahan ang kanilang sarili laban sa anumang klase ng banta. Kaya naman noong isang araw lamang, nag-anunsyo ang Australia na mas palalakasin pa nila ang kanilang Navy at higit pa sa pagdodoble ang kanilang gagawin sa kanilang mga barkong pangdigma. Sa ngayon ay meron lamang silang 11 major warships at plano nila itong gawing 26 dahil dito ay mas magiging handa ang bansang ito ngayon kung magkaroon man ng digmaan. Mas magiging handa sila kumpara noong mga nakaraang henerasyon. Today, the Albanese government is announcing an increase in the number of warships in the Royal Australian Navy to being the largest fleet since the end of the Second World War. Narito sa kasalukuyan ng kanilang plano ng pag-upgrade ng kanilang mga battleships. Magdaragdag sila ng 3 Hobart-class air warfare destroyer, 6 na Hunter-class frigates, 11 general-purpose frigate, 6 na large, optionally crewed surface vessels at 25 minor war vessels. Sa kasalukuyan ay nakadeploy ang 3 Hobart-class destroyer ng Australia at ang paggawa naman ng Hunter frigate ay nagsimula na noon pang nakaraang taon. Ang naval upgrade nito ng Australia ay isang long-term plan at syempre magiging magastos din ito para sa kanilang gobyerno. Nagdagdag ang kanilang gobyerno sa defense budget ng Australia ng nasa $7.25 billion upang masiguro na maisakatuparan ng kanilang plano. Ang halagang ito ay nakalaan lamang para sa mga barko na akin ang nabanggit kanina. Maglalaan din kasi ang kanilang gobyerno para naman sa pagkuha nila ng mga bagong submarines. Ang Australia kasi ay plano din kumuha ng mga nuclear-powered submarine bilang parte ng AUKUS. Ang AUKUS ay isang trilateral security partnership para sa Indo-Pacific region sa pagitan ng mga bansang Australia, the United Kingdom at ng United States. Layunin ng alyansa na ito na i-assist ng UK at US ang Australia sa pag-acquire ng kanilang mga bagong nuclear-powered submarine na inanunsyo noong pang-15 ng Setyembre taong 2021. Bibili ang Australia ng hindi bababa sa 3 Virginia-class nuclear submarine mula sa bansang Estados Unidos sa susunod na dekada at karagdagang 5 SSN AUKUS-type submarines. Kaya naman sa kabuuan ng magiging naval budget ng Australia ay mas malaki na aabot sa $13.5 billion para sa susunod na dekada na napakalaking halaga kung susumahin. Pero ano nga ba ang nagudyok sa Australia upang magsagawa ng ganitong mga hakbang at gumastos ng napakalaking halaga? Ayon kay Richard Marles, ang Prime Minister at Defense Minister ng Australia, kailangan umunong masiguro ng Royal Australian Navy ang seguridad at kaligtasan ng kanilang mga sea lines of communication at trade routes dahil kapwa mahalaga ang mga ito para sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Ito ang kanyang pahayag kaya din naman ginawa nila ang mga hakbang na ito. Ayon naman kay Vice Admiral Mark Hammond, ang Chief ng Australian Navy, ang malakas umano na Australia ay malaki ang pagkadepende sa kanilang Navy at kailangan na ang kanilang Navy ay armado ng malalakas na mga armas upang may pagtanggol ang kanilang rehiyon at depensahan ng kanilang bansa laban sa kung anumang paparating na panganib mula sa ibang mga bansa. Sa makatawid, dedepensahan ng Australia ang kanilang sarili mula sa ataking hindi nila inaasahan. Sino pa nga bang kanilang pinaghahandaang panganib kundi ang bansang China? Ang bansang ito ang kanilang nagiging banta sa seguridad ng Australia. Ang China ay patuloy na nagpapakita ng lakas sa Pacific at tila kinakalaban ng Estados Unidos sa rehiyon. Sinusubukan din ng China na makaalyansa ang mga bansa sa Pacific region sa pamamagitan naman ng mga investment na kanilang ino-offer sa mga bansang nakapalibot sa Indo-Pacific region, kasama pa ang pangakong seguridad ng kanilang bansa sa tulong din syempre ng China.
At dahil dito ay pumasok na ang mas papalakas na puwersa ng Australia bilang alternatibong source of security ng mga Pacific Island nations. Paraan din ito upang pigilan ng Australia ang China sa iba pa nilang mga hangarin sa mundo, tulad na lamang ng posibleng pag-atake nito sa bansang Taiwan at sa mga bansang nakapalibot sa South China Sea, kabilang na ang Pilipinas. China ang isa sa pinakamalaking dahilan kaya ina-upgrade ng Australia ang kanilang naval forces. Sa katunayan, China din ang dahilan ng pagkakabuo ng AUKUS na akin ang nabanggit kanina. China din ang dahilan ng pagkakabuo ng alyansa sa pagitan naman ng India, Japan, Australia at Estados Unidos. Kung matatandaan din, tila mas nagalit ang Australia sa China nang minsang pagbantaan nito ang Australia dahil lamang sa pagdaan ng kanilang barko sa katubigan na nasasakupan ng Taiwan. Ang bahaging iyon ng karagatan ay maliit lamang na naghihiwalay sa pagitan ng China at ng Taiwan, at ang paglayag dito ng barko ng Australia ay hindi nagustuhan ng Beijing. Pinatotohanan naman ito ng mga opisyal ng Australia at sinabing dumaan ang Toowoomba frigate sa Taiwan Strait bilang parte lamang ng regional deployment. Binalaan noon ng China ang Australia na wag basta-basta gagawa ng mga aksyon na maaaring maging mitya ng mas malalang kaguluhan. Sa susunod dumanong gawin ito ng Australia nang walang pahintulot mula sa China ay baka iba na ang maging sagot dito ng puwersa ni Xi Jinping. Ayon sa mga eksperto, ginamit ng Australian Navy ang Taiwan Strait dahil ito umano ang pinakamaiksing ruta sa pagitan ng East China Sea at ng South China Sea. Dito din umano kahit noon pa man dumaraan ang barko ng Australia at hindi lamang nila ito isinasa publiko. Subalit ngayon ay tila umalma na ang China at pinagbantaan na ang Australia. Pero kung tutusin, ang 26 na barko ng Australia ay magiging sapat kaya upang labanan ang puwersa ng Communist Party ng China? Handa na din kaya ang Australia na sagupayan ng China na kilalang bansang kayang gayahin ang lahat ng bagay sa mundo? Ano nga kaya ang magiging reaksyon ng China sa ginagawang ito ngayon ng Australia? Ano sa inyong palagay mga paps? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po! Samantala, para sa ating kaalaman sa kasaysayan ngayong araw, alam nyo ba na kilala ang Central Australia pagdating sa nakakamanghang mga surfing spots at bahura? Ang Great Barrier Reef na nasa kanilang bansa ay ang kinikilalang pinakamalaking living coral sa buong mundo. Kaya naman maraming mga turista ang dinarayo ito upang i-enjoy ang iba't ibang mga water activities. Pero alam nyo ba na sa pagitan ng mga taong 1838 at 1902, illegal o hindi maaaring mag-swimming sa mga pampublikong lugar ang kahit na sinong tao sa Australia mula umaga hanggang hapon? Ito ay dahil umano sa walang angkop na damit ang mga maliligo. Wala ding mapagpapalitan ng damit kung nais maligo ng sinuman, at malalaswang paliligo ng halos walang saplot kaya ay pinagbawal ang pagsuswimming sa umaga. Alam nyo din ba, kilala ang Middle East pagdating sa mga malalawak na desyerto, pero ang buhangin pala dito ay ini-import nila mula sa bansang Australia. At bukod sa buhangin, halos karamihan din ng mga kamelyo ng Middle East ay ini-import din mula sa Australia. Alam nyo ba na ang blue-green algae fossils o stromatolites ay matatagpuan sa Shark Bay, Western Australia? Ito lang naman ang pinakamatandang ebidensya ng buhay sa mundong ibabaw na nabuhay 3.5 billion years na ang nakakaraan. Alam nyo din ba na kung mas marami ang bisikleta kaysa sa tao sa bansang The Netherlands at mas marami ang baka kaysa sa tao sa bansang New Zealand, ang bansang Australia naman ay mas marami din ng tupa o sheep kaysa sa tao. Sa katunayan, nasa 3:1 ang proporsyon ng tao sa tupa sa Australia. Kaya naman ang Australia ang itinuturing na pangalawang bansa na may pinakamaraming tupa sa buong mundo, sinundan ang bansang China. Alam nyo ba na noong taong 1970, ang Australia, ang kauna-unahang estado sa Western world, ang nagpakilala ng batas ng paggamit ng seatbelt? Matapos lamang ilang buwan ay ginaya din ito ng ibang mga estado. At ang panghuli, alam nyo ba na ang Australia ay napakagandang bansa sa mundo? Kaya naman isa ako sa nangangarap na balang araw ay makarating sa bansang ito kasama ang aking mahal sa buhay upang mag-relax, mag-enjoy at magpakasaya. Alam ko na ikaw din ay nangangarap, kaya naman ngayon pa lang, i-claim na natin ito na makakarating tayo sa Land Down Under.